Good day everyone. Today we were going to talk about the lesson 8 or what we call the Psikolohiyang Pilipino. So what is Psikolohiyang Pilipino? Psikolohiyang Pilipino is anchored on Filipino thought and experience as understood from a Filipino perspective based on Enriquez 1975. This is the most important aspect of this definition is the Filipino orientation. So, the Filipino psychology or the Psikolohiyang Pilipino is the study of psychological perspective of Filipino focusing on the values, behaviors, and other aspects of Filipino behavior, something like that. Who is Virgilio Enriquez, the pioneer of Psikolohiyang Filipino? So, based dito, Virgilio Enriquez is widely regarded as the pioneer of Psikolohiyang Filipino of Filipino psychology. He played a crucial role in developing and promoting this field of psychology. He emphasized the importance of understanding Filipino values and indigenous knowledge in psychological research. So si Virgilio Enriquez, siya yung nag-research or nagpalawak about sa Filipino psychology na yan. And there is part of Filipino psychology, the rethinking Filipino values, and will be tackled by the next reporter. So, rethinking Filipino values, Enriquez was critical of this approach to the study of Filipino values. So, the first one here is the bahala na. The Filipino culture value of bahala na has no exact English translation. So, in this part of rethinking Filipino values is that bahala na is wala talaga siyang exact English translation. So, the Psikolohiyang Filipino perspective interprets bahala na differently. So from Lagmay 1977 explained that bahala na is not fatalism but determination and risk-taking. So when Filipino utter the expression bahala na, they are not leaving their fate to God and remaining passive. Rather, they are telling themselves that they are ready to face the challenges. So in this part, parang naniniwala pa rin sila that there are God, but they are going to face every challenges that they are going through. Hiya. This conventional interpretation of Hiya is inadequate because it does not take into account the importance of understanding how a fixation in Philippine language can give a new meaning to a word. Bonifacio 1976 alerted us to the different meanings of the word hiya depending on its form, nakakahiya or that embarrassing, napahiya o placed in an awkward position, ikinahiya, be embarrassed with someone or etc. So, for example, here sa ikinahiya, parang ikinahiya ka ng iyong family because of such things na nagawa mo. So, sa napahiya naman is napahiya ka kasi parang yung nagawa mo is awkward na masyado sa mga tao. And then, sa nakakahiya is nahihiya kang makisalamuha with other people. So, for Filipino hiya, the closest translation is an shame. Diba? Yun yung pinaka malapit na translation ng hiya in English is yung shame. So, it's a virtue of a person and a moral emotion. It manifests because of the urge to prevent other people from suffering or to protect the welfare of others. Next, utang na loob. So Enriquez 1977 dared to speculate that there is an element of wanting to promote reciprocity which is useful for maintaining the image of the colonizer as benefactor. But looking at utang na loob more closely in the context of Filipino culture. And yes, nasa kultura po na nating mga Pilipino, yung utang na loob, parang nagkakaroon ka ng utang na loob sa isang tao kapag tinulungan mo siya or tinulungan ka niya sa isang bagay. So, parang kailangan nung
pay sa kanya, or kailangan mo rin siyang tulungan in the near future para mabalik mo yung mga ginawa niya sa iyo, to repay that kind of utang na loob. Pakikisama versus pakikipagkapwa. Pakikisama was identified by Lynch 1961 to 1973 as a Filipino value, giving it the English translation of maintaining smooth interpersonal relations by going along with the group or the majority decision. For example, the conformity. From Enriquez 1978 to 1994, it started unfolding the concept of kapwa, or the shared identity, which is at the core of Filipino social psychology and which is at the heart of the structure of Filipino values. He discovered that it is not maintaining smooth interpersonal relation that Filipinos are most concerned with, but pakikipagkapwa, which means treating the other person as kapwa or fellow human being. So the pakikisama or pakikipagkapwa is a very important trait. Pakikisama is the ability of a person to get along with the other, to maintain a good and harmonious relationship. It implies camaraderie and togetherness in a group and the cause of one's being socially accepted in one community. The example of pakikisama, one concrete example is the sense of pakikisama in term building effort that can ultimately affect a nation development. A group or peer of mature persons through their network of friends with similar views can develop a relationship beyond personal attachment. So para siyang that kind of effort na pakikisama mo in that kind of group, or for example your friends or your family members or your kapitbahay na lang din. I am the second reporter and I am going to talk about the indirect communication. So this is another aspect of Filipino personality and it is related to Filipino psychology, or what we call Psikolohiyang Filipino. So indirect communication is, this talks about our socialization as a Filipino, or in other term, our interactions. So some points of indirect communication is, it can be sensitive to nonverbal cues. Nonverbal, this means yung mga facial expressions mo, yung eye-to-eye contacts mo, or yung gestures mo sa pagkikitungo. So meron kasing mga tao na mga sensitive sa mga ganyan. So that's what we call sensitive to nonverbal cues, and also having concerns to another's feeling. So that is another point of indirect communication. So ito medyo common na ito kasi syempre Pilipino tayo, ganon. And ito, isang common din na ugali ng isang Pilipino ang pagiging truthful sa pagkikitungo mo, kahit alam mo na masakit yung sinabi mo pero hindi mo intention na saktan yung kausap mo. Being truthful to others pero not expense of hurting them, just like that. Mostly sa mga barkada mo ito nasasabi kasi close kayo ng barkada nyo, parang ganun. So okay lang sa kanya na sabihan mo siya ng masasakit, pero hindi niya yun dinadama and hindi yun masakit para sa kanya. And lahat ng indirect communication na sinabi ko, that's our way to sharpen our pakikiramdam. So why we need to sharpen our pakikiramdam? So we are Filipino. We are studying Filipino psychology. So we are Filipino and psychology is a study of a human mind or behavior and etc. So pakikiramdam is a inner perception. It's a request to feel or to be sensitive to others.
or what we call the emotional priori. So, emotional a priori. This means we are relying to our emotions. We are relying on what we feel on interacting to others. So, also, meron tayong tinatawag na feeling for another. It is a hesitation to react, na need mo lang itago ang nararamdaman mo para sa kanya. Need mo lang na hindi ka mag-react kung sa anong nakita mo or kung sa anong naramdaman mo, kasi iniisip mo na lang na what if ako yung nasa situation niya, ikaw yung nasa situation niya, just like that. Yan yung feeling for another. So yan yung ways para ma-sharpen natin ang ating pakikiramdam. Kasi as we interact people, importante talaga ang pakikiramdam para makitungo tayo ng maayos sa kanila. So, itong pakikiramdam na to, it is a very useful sa Filipinos, especially sa pag-conduct ng research to the rural areas dito sa ating lugar. And syempre, iba ang kultura doon. So, kapag meron kang pakiramdam, so you will understand their cultural ways, na maiintindihan mo kung ano ang dapat mong, kung ano ang way sa pag-interact sa kanila, and it can lead to better interaction with them. Parang okay lang sa kanila na makipag-cooperate sa iyo, just like that. So also, there are indirect pattern of communication of Filipinos. Ito yung wala silang pakialam sa mga pinagsasabi nila, sa behaviors nila, or sa mga ibang bagay. Kasi kung ano sila pinanganak, yun din sila lumaki. Yun yung nakasanayan nila habang lumalaki sila. Kaya sabi dito, they have conflict to the Western Filipinos. Kasi we all know that Western Filipinos are very impatient sa ganitong mode of communication. Parang naging useless ang cultural ways nila dahil sa indirect pattern of communication na yan. Just like that. Okay. Let's go to the internality and externality. So, Salazar, through his analysis of indigenous history and culture of the Filipinos, points out that internality and externality is a component of a Filipino personality. So, there is an English term na what we call honor. So, in Tagalog naman, or in Filipino culture, it is puri and dangal. So, when we talk about puri, these are the external or sa labas. Pinupuri ka. For example, nito is yung mga compliments na natanggap mo, yung mga applause. Halimbawa na nag-perform ka ng maganda and you receive an masigabong palakpakan. It's just like that. Also, sa mga babae, when we talk about Filipino culture, syempre, alam na natin na expected na virgin pa ang babae kapag hindi pa kasal. Just like that. And ang puri doon is nasa culture or nasa partner mo. Kasi when we talk about Filipino culture, disregard muna natin ang present generation from now. Sa mga babae,
parang pupuriin ka talaga ng partner mo kasi alam niya na na virgin ka pa kasi hindi ka pa kasal. Okay, let's go naman from the dangal. Dangal is ito yung sa loob mo, internal. So this is your true worth as a person. So ito yung nasa pagkatao mo na. It can be your achievements or your success. Kasi itong dangal na to, it can be acknowledged through awards or what we call parangal, which actually means padangal. So yung dangal na yan, it is within you. It talks about yung pagkatao ng tao. Kasi ang dangal na yan, nasa kalooban mo na yan at madadala mo na yan sa paglaki mo o sa pag-conquer mo ng life. So, but hindi lang yan ang ng dangal. Ang example ng dangal. Halimbawa, ikaw yung taong walang achievements, hindi pa successful. Hindi ibig sabihin nun na wala ka ng dangal. Once na honest ka sa tao or sa palibot mo, and also nire-respeto mo yung hard work or your dignidad ng kapwa mo, ang laki ng dangal mo as a person. Yun. Another example is a woman who was raped is not stripped of her dangal even though her puri was taken away. Puri is taken away. So, ibig sabihin, a woman na na-rape, hindi inalis or hindi natanggal ang dangal niya as a tao. Kasi sabi ko nga kanina, ang dangal, it is within you. Nasa loob mo na yan, ang dangal. Ang hindi lang maganda, kasi nga na-rape siya, yung puri niya ay nawala. Kasi naman, sino naman ang pupuri sa'yo kapag na-rape ka? Something like that. And parang ang marireceive mo na is parang all negative na because of what happened. Just like that. So, other examples of internality and externality is halimbawa saya and ligaya. It sounds like lang sila, the same, but it is internality and externality. Also, pigil and timpi, and dama and damdam. That is some point of internality and externality. So, I'm not saying that this internal and external dimension is unique for Filipinos, but we need to understand it because this is some points or we should be conscious about this Filipino personality. Let's go to the great cultural divide. This is also reference to Filipinos pa din. So, Enriquez explored the idea of a great cultural divide in the analysis of Filipino personality. So, one side of cultural divide are the Filipinos who are more mass-oriented worldview or culture and way of life.
So, parang ito yun sila yung mga indigenous. So, mas mahilig sila magbasa ng comics or makinig sa mga opera sa radyo and sa TV and so on. So, also ito yung mga Filipinos na nagre-rely sa indigenous healers or sa mga albularyo, both physical and emotional na ailments. So, yan yun sila ang one side of cultural divide. So, on the other side, there are Filipinos pa rin na parang angat sila sa buhay. So, mas prefer nila ang mga bagay na ginagawa ng mga mayayaman. They have the elitist viewpoint. Just mga elite sila. Just like that. So, mahilig sila manood ng performance sa mga stages, sa cultural centers, or mga theater. So, iba sila sa unang side na nabanggit ko kasi is more more parang simple lang. Just like that. And yung sinabi ko mga elitist o mga elite, niluluk down nila yung other side. Yung sinabi ko, niluluk down nila. So, pero based sa cultural divide, not only the poor eat different food. So, kasi they have different own taste. They have different entertainments. So, kaya sinabi ko na yung first side is mas prefer nila na sa comics or sa radyo lang, TV or ganyan. It's just like the bakya and the popular shoes right now. So, bakya refers to the traditional wooden clogs o yung ginagamit sa paa. And also, yung baga comfortable na sila dyan, yung other side sa bakya na yan. Kasi, parang hindi importante sa kanila yung pera. And they can afford expensive shoes. So, also, they have their own culture and they have their own cultural language. While yung mga the elite, so parang talaga sila, yung mayamang gawain. May English speaking sila and kumbaga nagpe-French pa for comfort based dito. So, just like that. Yan yung sabi ni Enriquez. Pero it is not regionalism which divides the Filipino. So, regionalism, ito yung parang divide mo ang ganitong uri ng mga Filipino sa ganito. Pero sabi dito, it is not regionalism which divide the Filipino. Hindi. Kasi authors believe that regionalism is a myth. Kasi ito yung dahilan para magkaroon ng disunity sa mga Filipinos. Pero alam natin na ang Filipino culture walang disunity na nagaganap. Although sabi dito kanina, nilook down nila ang people from the other divide. Pero it doesn't mean na disunity na yon. Just like that. So, the concept of great cultural divide is a legacy which Enriquez has left behind. Parang ganun.
Even it is the cultural aspect, even sa culture and sa aspect natin na as a Filipino, meron tayong pagkakaiba-iba. Okay, so another aspect of Filipino psychology is this table. So papakita ko sa inyo yung table na yan. That table is the behavioral pattern and value structure. This involved surface, societal, and core values. So muna tayo sa surface. Ito yung ang surface, ito yung values na kadalasang ma-observe natin sa behavior lamang, sa behavior ng tao, o based sa nakikita natin or sa interactions natin. So tingnan dyan, nauna dito ang accommodation surface value. So yung accommodation surface value na yan yung outward expression mo or manifestation mo sa isang cultural values within the society. So, nauna dito ang hiya. Common na ito ang hiya sa culture ng isang Pilipino, and itong hiya na to is very important. So, importante ito dahil ito yung nagme-maintain ng dignity ng isang tao or nagpapakita ng respeto sa sarili. So, halimbawa nito na yung alam mo na hindi mo kaya gawin ang bagay na yan dahil may respeto ka sa sarili mo. So halimbawa pinipilit ka ng iba na gawin ang bagay na yan, ganyan, pero sa sarili mo hindi mo kaya dahil may hiya ka, and yan ang tinatawag natin na may respeto ka sa sarili mo dahil alam mo yung pananaw ng iba kapag ginawa mo yung bagay na yan. So kapag ginawa mo yung bagay na yan, parang mawawalan ka ng dignidad o respeto sa sarili. Kaya very important talaga ang hiya in terms of maintaining our dignity and respect. So move tayo sa utang na loob. Ito yung utang na loob. Ito yung inaalala at binabalik mo yung kabutihang ginawa sa iyo ng kapwa mo. Okay. So, this emphasize gratitude. Nakasulat yan, gratitude. So, nai-emphasize dito ang gratitude kasi dahil ito sa favors or sa kindness na na-receive mo. Yan. And you're going to na-receive mo from the past, and you're going to repay it na from kung kailan mo na ito mababalik. Yan yung nai-emphasize dyan ang gratitude. And when we talk about na yung utang na loob mo sa isang society or sa isang group of person, mga ganyan, yung madami sila, that's what we call the solidarity, na pag pinag-uusapan natin or yung may utang na loob ka sa isang society. Itong utang na loob, yung utang na loob naman ito is mostly na nangyayari siya sa halimbawa sa elections, parang ganyan. So next is pakikisama. Yung pakikisama naman, ito yung pagpapakita mo ng same interest sa kasama mo. Ba yung kapwa mo is gusto niya ganito, parang gugustuhin mo rin ng ganyan, and magugustuhan mo talaga. That's what we call the pakikisama. Upang magkakaroon kayo ng parang connections or parang same vibe, something like that. Yan yung pakikisama. So let's move on naman sa associated behavioral patterns. Ito yung related pa rin sa pakikisama kasi nakikita mo din ito sa labas, and ito yung most common na behavior ng isang Pilipino. So kabilang dito yung biro or joke. So syempre, para maging masaya ang isang usapan,
yung interactions, hindi talaga mawawala sa kultura ng Pilipino ang magbiro. Madaming kinds of of biro in order lang para hindi boring yung interactions. Another is lambing. Ito yung lambing, ito yung gusto ng karamihan, especially yung mga lalaki. Joke lang. So, ito yung lambing, ito yung sweetness. So, this is showing love or showing care to one another. Lambing. Mostly common ito sa mga partners, mga ganyan. And another is itong tampo or affective disappointment. And ito yung nakagawa sa iyo ng mali, and parang naging big deal sa iyo na and that leads na magtatampo ka sa tao na yun or sa bagay na yun. Mostly talaga yan sa mga mag-boyfriend, girlfriend talaga dyan, na kapag may nagawa yung isa is magtatampo yung isa, something like that. So, move naman tayo sa confrontative surface value. Ito yung another value na parang from the word confrontive is nagkakaroon ng direct confrontation sa atin. So, ito kabilang dito yung bahala na, or nakasulit ito determination. So, paano ito naging determination? Bahala na. So, kinaugalian na ng mga Pilipino na yung magsabi sila ng bahala na, ganyan na yan. Kung ano na yan, bahala na. Yan yung nagpapakita sa kanila ng determination na yun, diba, kung ano nang mangyari, bahala na, something like that. So, another is yung lakas ng loob or guts. Iba yung lakas ng loob sa bahala na. Ito yung lakas or pagiging matapang mo na gawin ang bagay na yan dahil alam mo sa sarili mo na may tiwala ka sa sarili mo. Hindi mo masasabi na kaya mo ang bagay na yan, pero dahil sa lakas ng loob mo na yan is parang kakayanin mo. Something like that. So, ito naman ay next is itong pakikibaka. So, itong pakikibaka naman is ito yung parang pakikisama din para magawa mo yung bagay na to. Another culture yan ng isang Pilipino. So, kapag may kailangan ka and may willing naman na tumulong sa'yo, or ikaw yung willing tumulong, parang yung pakikibaka para malutas yung isang situation or magkaroon ng improvement sa isang interaction. So, let's move naman sa core values. So, itong core values is literally na common na talaga ito sa Pilipino. So, unang-una dito ang pivotal interpersonal value. So, itong pivotal interpersonal value, ito yung value na base sa kalooban mo. Kumbaga, kung ano yung naramdaman mo sa kausap mo o sa ka-interact mo, yun yung ipapakita mong value. So, kabilang dito yung pakikiramdam or yung pakikipagkapwa-tao. Okay. Pakikipagkapwa-tao, this is the shared inner perception. So, ito yung pag-iintindi mo sa pakiramdam mo or base
sa experience mo kung ano yung ipapakita mong value sa interact mo. So, pakikiramdam. So, ito yung kung ano yung perspective mo sa tao or sa bagay na yan. Yun na yun. It can be shared. It can be shared naman. Siyempre, Pilipino tayo. Siyempre, kung ano yung nararamdaman natin sa isang bagay o sa isang tao, siyempre, i-share talaga natin yan. So, yan yung pakikiramdam. This is a wide explanation yung pakikiramdam. Pero, i-direct to the point na natin. So, move naman tayo sa core value. Kabilang dito yung kapwa. Yung kapwa, ito yung shared identity. Nakasulat dyan. This is another concept of Filipino culture na ito yung pagnanais na tanggapin natin ang isang tao na kabilang siya sa lipunan or related siya sa iyo. Tanggap mo siya dahil kauri mo siya, tanggap mo siya dahil Pilipino siya. So, this is very important sa isang Pilipino na parang pagkikipagkapwa. Kung ano siya, kung ano yung dapat mong ituring sa kanya as Pilipino. Pagkikipagkapwa. So, another is the linking social personal values. So, ito yung personality na nag-refer sa attachment mo sa individual o personal attachment mo. Ito yung nagme-maintain from the word social values or linking social values, attachment nga, and ito yung nagme-maintain ng harmony nyo, and ito yung nagbibigay halaga sa kapwa mo. Kabilang dito yung kagandahang loob or pagkamakatao or shared humanity. Ito yung pagpapakita mo ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi lang siya kabutihan or pagiging maaalahin or mapagbigay. Kagandahang loob. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan mo. It's just that. Kagandahang loob. So, move naman tayo sa societal. Societal na to. Tatlo yan nakalagay dito. Surface, societal, and core values. Dito sa societal, pinapahalagan mo na ikaw ay isang miyembro ng isang society or kabilang ka sa isang lipunan. Kabilang dito ang associated societal values. Ito yung pagpapakita ng value mo sa society. So, kabilang dito yung karangalan o dignity. Sa dignity, ito yung value mo is nagpapakita ka na dapat irespeto ka ng mga tao sa isang lipunan dahil alam nila nakasapi ka sa isang lipunan. Pagpapakita mo ng respeto sa sarili mo and pagpapakita mo ng dignidad sa sarili mo. So, yung katarungan naman, ito yung justice, yung pinapakita mo sa lipunan na pantay-pantay ka sa lahat. And pagiging patas mo sa mga tao at sa lipunan. Seems like that. So, and last, itong kalayaan or freedom. Itong freedom na to, ito yung may kakayahan ka o may kalayaan kang gawin ang gusto mo sa isang society na wala kang nilalabag na batas. Karapatan ng isang Pilipino na magpasya
para sa kanyang sarili, kapakanan. Yan yung justice, yan yung freedom or kalayaan rather. So yun, kalayaan. Very sabotable na siya because we practice it as a Filipino sa ating society. Although merong mga bagay-bagay na hindi natin magawa kasi siyempre limited lang as a individual, limited lang yung magagawa natin. Just like that. Move tayo sa dalawang uri ng kapwa. Merong dalawang uri ng kapwa. Ito yung ibang tao or outsider and hindi ibang tao or one of us. So, sa ibang tao outsider, dito negative ang concept ng ibang tao. Dahil kabilang ito yung pagsasarili or individuation, pag-iwas at paghihiwalay. Umiiwas ka at humihiwalay sa kapwa mo. Pagmamalaki mo, ito yung pinapataas mo yung tingin mo sa sarili mo. And pakikinabang. Ito yung nakikinabang tayo sa isa para sa sariling kapakanan natin. Pero itong ibang tao na to is nakadepende pa siya sa sitwasyon. So, punta tayo sa hindi ibang tao o one of us. It also another negative aspect din ito. Ito yung pagkukubli o masking. Ito yung nagkukunwari tayo sa ating interact, masking, pagkukunwari. And kabilang dito yung pagwawalang bahala. Ito yung wala tayong pakialam sa mga taong malapit sa atin. Kabilang din yung pamilya, kaibigan. Parang wala tayong pakialam, lack of concern. So, dito sa pagsalungat naman o disagree, ito yung pag-disagree natin or iba yung desisyon natin sa kanyang bagay. Kasi may sarili tayong desisyon o prinsipyo sa buhay. Yun. And lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa sitwasyon na kinakarap mo. Punta naman tayo sa true versus false self. So, the concept of the true selves versus false selves has been approached from various theoretical perspectives in psychology. Each of them have different aspects of personality development, social influences, and individual expressions. So, kabilang dito si Sigmund Freud. Sigmund Freud is distorts reality to keep the unconscious from entering the conscious. Ang self by Freud, it is comprised of unconscious desires, instinct, and motivation. So, pinapakita ang halimbawa nito is yung pinapakita mo sa self-image mo na okay lang, na peaceful lahat, pero sa kalooban mo is may nararamdaman ka bala o nagalit ka sa interact mo o ganyan, so galit ka sa ganyang bagay, pinapstay mo lang yan sa loob for the sake of para okay lang. So punta naman tayo kay Karen Horney. So, saan dito na base kay Horney to maintain idealized self-concept. Ito yung
hinihiwalay mo ang totoong sarili mo at pinapakita mo yung ideal self mo. So, halimbawa dito yung pag nasa situation ka na nagpapakita ka ng tapang sa mga bagay-bagay, pero pinapakita mo yan, matapang ka, pero ang doon pala sa inyo, sa kabilang bagay sa ibang bagay is mahina ka. Yun yung concept ni Karen Horney. Pinapalabas mo yung ideal self mo based kay Horney. So, punta naman tayo kay Alfred Adler. Kay Alfred Adler, ito yung safeguarding tendencies. So, ito yung from the word safeguarding, pinoprotektahan mo ang sarili mo sa mga sitwasyon na hindi ka naaayon dito. So, halimbawa dito yung pagtanggi mo sa isang situation kasi naiisip mo na parang hindi yun para sa iyo, something like that. So, punta naman tayo kay Fromm. Kay Fromm. Ito yung authoritarian destructiveness and conformity. So, dito kay Fromm, ito sa kanya is ito yung adapting of strategies. Ito yung pinapakita ng tao yung iba't ibang ugali niya, yung pagiging authoritarian or destructiveness and conformity, and nakadepende ito pa rin sa situation. And punta naman tayo kay Harry Sullivan. Security operations, dissociation and selective inattention. Meron siyang dalawang security operation, dissociative and selective inattention. Dito sa dissociation, so hinihiwalay mo yung nasa isip mo base kung ano yung nasa katawan mo o damdamin mo, something like that. Parang halimbawa ito yung trauma. Yung alam mo na may trauma ka sa bagay na yan is hindi mo na gagawin. Alam mo sa utak mo na may trauma ka dyan and ilalayo mo yung katawan mo dito. Yung selective intention naman, ito yung pagpili ng mga bagay na pagtutuunan mo ng pansin o kung ang bagay ba yan is need mo na pansinin or hindi, something like that. So next is punta naman tayo kay Carl Rogers. Kay Carl Rogers, incongruence, distortion, and denial. So it refers sa personal experience and self-image mo as an individual. And kapag hindi nagkatugma yung dalawang bagay na to, magkakaroon ng issue or problema sa emotional and personal growth mo. And next is Skinner. So nakasaad dito, reinforced defense. Sabi kay Skinner, ang true self is a product of reinforcement. So reinforcement or conditioning. Ito yung
ito yung proprotektahan mo or pinapalakas mo yung defense mechanism mo mula sa isang uncomfortable experience or even emotion. Pinapalakas mo lang or dinidefense mo yung defense mechanism mo. So, dito naman kay evolutionary, nakalagay dito, exist because of evolutionary benefit. Sa kanya, dito na-base ang behavior and personality through adaptation of natural selection. So, kung ano yung kinalakihan mo, kung saan ka nabilong, yun dun magbe-base yung personality mo or yung self mo. Something like that. Yun yung mga philosophers sa true versus false self. So, punta naman tayo sa the self as a proactive and agentic. So, this is the theory of Albert Bandura. It says that ito yung pag-control mo sa situation and pag-prepare mo sa problem. So, unang-una dito yung Bandura's social cognitive theory. This is the interaction of the person, environment, and behavior. So, ang una dito is yung Bandura's triadic reciprocal causation. So, makikita nyo dito na connected ang environment sa person and yung dalawang yan is connected sa behavior. Kasi dito sa environment, ito yung panlabas na experience or ito yung mga situation or influence mo sa paligid. And sabi ito yung dito yung mag-grow yung personality mo. And sa person naman, it is refers to the personal characteristics, cognitive process, and self-regulation skills. Ito yung kakayahan mo physically, mentally, and sa mga decision mo batay sa iyong pananaw. Itong dalawang to is connected siya sa behavior. Ang behavior naman, it refers to the personality, actions, emotions, or reactions of an individual. Connected to silang dalawa dahil it nag-refer ang behavior sa isang individual na nandyan sa isang environment. Kasi as a person, mapapakita mo yung behavior mo sa environment. Yun siya. Next is the Bandura's concept of self-efficacy. So, ano ba ang self-efficacy? It is your own ability to do things na kailangan or dapat mong gawin. So, based sa concept ni Bandura about self-efficacy, nakalagay dito sa gitna, how is self-efficacy developed? Okay. Unang-una dito yung personal outcomes. Feeling of high self-efficacy based upon having prior successful experience.
Ito yung feeling of satisfaction. Tataas yung self-efficacy mo because naging successful ka sa or nagawa mo yung isang bagay na yan. Feeling of satisfaction. Tataas yung self-efficacy mo sa ganyan. Dito naman sa vicarious experience, a situation in which level of self-efficacy are either increased or reduced as a result of observing another person's or group performance. Dito, maaaring bumaba or tumaas ang self-efficacy mo. So, halimbawa is may nagawang bagay ang isang tao o isang grupo. So, vicarious experience, ito yung pananaw mo sa kanila and nire-relate mo ito sa sarili mo. Bababa ang self-efficacy mo kasi nakita mo sa mga tao na yun na kaya nila or nagawa nila, and isipin mo sa sarili mo hindi mo kayang gawin, or being negative sa bagay na yun. And tataas naman yung self-efficacy mo kapag binaliktad mo yung situation or naging positive ka. Sasabihin mo na kaya nga nila, so ibig sabihin kaya ko din, parang ganun. So, dito naman tayo sa verbal persuasion. Increase or decrease of feeling of self-efficacy centered around positive or negative feedback related to task and performance. Dito, maaari ding bumaba or tumaas yung feeling of self-efficacy mo. Kasi, nakabase ito sa feedback ng mga tao sa iyo base sa nagawa mo. Halimbawa, yung natapos ka sa certain task, syempre may feedback yung mga tao sa iyo. So, kapag positive yung feedback ng mga tao sa iyo, maaaring tumaas yung self-efficacy mo kasi it makes you something na happy dahil sa positive na feedback na yun, and parang mas na-motivate ka to do things more. And kapag negative naman, maaaring bumaba yung self-efficacy mo because yan yung parang hihilain ka nila pababa. Parang sinasabi nila yun dahil hindi nila nagustuhan yung isang task na nagawa mo. Naka-receive ka ng negative feedback. So, next naman itong psychological feedback. Ito, nagbe-base ito sa signals ng mga nakalagay dito. Feeling of positive or negative self-efficacy linked to the signals that one's body is sending related to performance. Base ito sa mga signals na nare-receive mo while doing or making a thing or performance. Halimbawa, kapag positive is yung like na signal. So kapag may nagsasabi sa'yo na ang galing mo, na good, so parang tataas yung self-efficacy mo. And kapag dislike na naman, nakikita mo while doing it na parang yun yung nag-downside na yung dinadown ka nila, and maaaring binubuka, ginaganyan, mahina, ganyan. Ito yung feeling na negative. So, maaaring bababa yung self-efficacy dito. Yun yung how to develop the self-efficacy, yung apat na yan. So, next, let's move on to Bandura's concept of regulation. Ito yung pag-control mo sa actions, sa emotions, or sa ugali mo. There is 3. So, unang-una dito yung self-observation. Ito yung pag-observe mo sa sarili mo, sa actions mo, sa ugali mo, or sa emotion mo. This helps para alam mo kung ano ang dapat mong, or kung tama ba yung action mo based sa isang situation. So, next is the judgmental process. This is the evaluation and pag-decide mo sa mga bagay-bagay na nakikita mo. I-evaluate mo and
magde-decide ka kung ano ba dapat ang gawin sa bagay na to. And based nito sa experience or sa situation na nabilong ka. So, next is the self-reaction. This refers to the action of the individual based sa sariling ugali. So, parang ano yun, yung realization. Pero self-reaction siya ito. Base refers to the action of individual based sa ating sarili, ugali, behavior, or emotion. This help to maintain the positive situation or this is the way to change your behavior. Yun yung tatlo sa kay Bandura's concept of regulation. Another concept of Bandura is the self-regulation through moral agency. So dito, peoples are also regulate their actions through moral standards of conduct. So dito, Bandura in 1999 sees a moral agency as having two aspects. Ito yung doing no harm to people and proactively helping people. So, dito, first, people can redefine or reconstruct the nature of the behavior itself by such techniques as morally justifying it, making advantageous comparisons, or euphemistically labeling their actions. Yan yung base sa first box, yung you can redefine or reconstruct the nature of the behavior. Base sa research ko. So, second, yung they can minimize, ignore, or distort the detrimental consequence of their behavior. Ito yung alam naman natin na every actions there is a consequences. So dito minimize or ini-ignore yung consequences na yun. So third is they can blame or dehumanize the victim. So, and fourth, so they can displace or diffuse responsibility for their behavior by obscuring relationship between actions and effects of those actions. Yun. So hello everyone, I am the third reporter. So this is Kelly's personal construct theory. So individuals anticipate events by meaning or interpretation they place on those events called construct. So Kelly's proposed that every human being is scientist, and every human being has theories in their reality. So like a scientist having their theories, he stated that we all have our own theories and hypothesis about situation in life. So the next is behavior is shaped by interpretation or construction of the world. So our behavior is based on how we interpret or how we construct the world. Is kung paano natin tignan o kung paano natin unawain ang nangyayari sa atin at nagiging experience natin. So next is every construction is open to revision or replacement. So ibig sabihin, ang personal construct is pwede siyang palitan or pwede ka i-revise kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is suitable yung personal construct mo. So sabi nga ni Kelly dito na people are not victim of circumstances. So kasi
we are capable na palitan yung interpretation natin sa isang situation or events. Constructive alternativism ang tawag doon. So, the next is Kelly's construct. So, ang first is the core construct. Ang core construct is ang pinaka-importanting paniniwala ng tao na part ng every individual's personal identity. So, next construct is the loose construct. So, refers to the beliefs of every individual that unstable, weak, and poorly defined. So, hindi siya ganun ka tatag na paniniwala ng isang individual. So next is peripheral construct. So these beliefs is relatively unimportant to every individual and it can be changed easily. Next is the preemptive construct. So this construct is include only its own elements and these elements is hindi siya pwedeng i-apply into the other construct. So, the fifth construct is propositional construct, are important part of logic and reasoning. They are statements that express a complete thoughts and can either be true or false. So, the key aspect of propositional construct is it can be open to modification. This means that all elements within construct can be changed or adjusted. Example of propositional construct is if it's raining, then the ground is wet. So, for instance, we could change it for it is raining to it is snowing, and the ground is wet to the ground is white. So, resulting a new proposition, it is snowing, then the ground is white. So that's example of propositional construct. The last construct is the constellatory construct. So these allow their elements to belong to other construct concurrently. So means that they allow all their parts to be open for change or explanation. This implies that a concept, idea, or system is not fixed or set in a specific form or a meaning. So instead, pwede itong i-revise or ma-adjust based on the new information, perspective, or experiences. So it is open to change. So let's proceed on 11 Corollaries of George Kelly's Corollaries. So first one is construction. Anticipate future events according to their interpretation of recurrent themes. So when other people experience that event, tapos same din sa naging experience mo, similar events, in short. So, may tendency talaga na pwedeng pareho din yung magiging interpretation nyo sa events na yun. So, example niyan is, when you have cheated, tapos, yung isang friend mo or yung kakilala mo na cheat din, so, may tendency na parang pare-pareho yung tingin nyo sa lalaki. Parang, ay pare-pareho lang sila kasi nga ganun yung interpretation nyo. So the next one is individuality. People have different experiences, therefore construe events in different ways. So people have different construal of events even they're having a same experience. So example is, ako biniro ko yung mga kaibigan ko, tapos yung isa napikon, tapos yung isa naman parang wala namang problema dun sa biro ko, parang okay lang sa kanya. So may iba-iba talaga tayo ng construal of events. So the next is organization. Organize their personal construct in hierarchy system. So
there's an hierarchy in our personal construct, meaning may mga personal construct talaga tayo na talagang bias natin. So example, we have a construct in ourselves, kumbaga priority natin yung sarili natin. So when we act, we have to think first kung makakabuti kung gagawin ko ba to or makakasama ba sa akin. So that's it. So the next one is dichotomy. People construe events in an either or manner. So, kung saan yung mga personal construct natin is may kapares. Kumbaga, opposite siya. For example, our personal construct about confident. Hindi naman lagi na confident tayo. Minsan, kinakabahan din tayo. So, yun yung confident is yun yung opposite niya is yung nervous ka. So, mahirap naman i-analyze or i-categorize ang isang experience if walang opposite. So, hindi mo masasabing good if walang bad at hindi mo rin masasabi ang bad if walang good. So, next corollaries is the choice. People choose the alternatives that they see as extending their range of future choices, which means we choose construct. May choice tayo para mamili ng perspective na susundin natin in life. So, kailangan talaga natin mamili ng personal construct kasi hindi naman lahat ng construct natin is applicable in a wide situation. The next corollaries is the range. Construct are limited to a particular range of convenience. So, kumbaga may range, may limitation yung construct natin. Same din sa theory, may scope and limitation. So, may theory na maliit lang yung scope and may theory din na malawakan yung scope. So, it's not relevant to all situation. So, experience corollaries. People continually revise their construct as the result of experience. So, our personal construct is also affect our experience. So, the more na nabavalidate yung paniniwala natin sa buhay is mas tumitindi or mas tumitibay yung effect sa atin at sa behavior natin. So, modulation. Some new experiences do not lead to a revision of constructs because these are concrete or impermeable. So, example is may personal construct ka na ikaw ang pinakamagaling sa klase. Pero, hindi mo alam na may mas magaling pa pala sa'yo. So, pag na-encounter mo, ma-modulate mo yung experience mo na yun kasi parang kailangan mong maging humble kasi nga may mas magaling sa'yo. Pangit naman if alam mong hindi ikaw yung pinakamagaling pero parang tingin mo sa sarili mo is superior ka, ikaw pa din yung magaling, ganun. So, next is fragmentation. People behavior is sometimes inconsistent because their construct system can readily admit incompatible elements. So, permeable construct are construct that are still flexible, which means it makes more if open for revision. Personal construct na hindi siya set in stone, kumbaga pwede mo pa siyang mabago kasi kung yung personal construct mo is set in stone na siya is hindi na talaga siya mababago, kumbaga kahit ano pa yung experience mo is ganun pa din kasi nga set in stone na siya. So next is commonality. Personal constructs of people with similar experience tend to be similar. So, example, kapag may similarities kayo ng ibang tao and then nag-share siya ng thoughts niya, feelings and experience niya. So, tapos relate kayo sa isa't isa because similar lang naman kayo. So, they are more likely to develop a sense of connection and understanding. So, maiintindihan nyo yung isa't isa. So, last one is sociality. People can communicate with others because they are able to construe other construction. So, which our personal construct are capable to interact with other personal constructs. So, halimbawa, rule mo being a teacher. So, you have to act like you know everything. Although teacher tayo is
marami naman talaga tayong alam, pero may mga bagay din na hindi natin alam. So as a student naman is you have to read, you have to listen sa mga sa mga sinasabi ng teacher or sinasabi ng magulang mo. So kaya yung situation na to, parang pag may nagko-call on sa situation na to is we have a ways to interact with other personal construct. So that's the 11 correct